October 13 ang kanyang birthday. Tomorrow, Monday. Ganon din naman si Jeter Samson, October 17 ang kanyang birthday. Happy birthday sa iyo. Friday. At si Candice. Candice Pabon. 7th birthday niya sa October 18, Saturday. So after this, pwede nyo silang batiin in advance or kausapin nyo sila, kamustahin nyo sila. And to announce yung mga schedules ng ating ministry sa TNC, of course, this morning yung ating worship service, ito ay 10 a.m. hanggang 12 noon, hanggang lunch. Then meron tayong lunch fellowship afterwards. Sa lahat ng ating mga bisita, inaanyayahan namin kayo to stay. Ganon din, after noon, we have our corporate prayer meeting dito sa iglesia. Ito naman ay gagawin mamaya, 1 p.m. to 2:30 p.m. Every Monday naman, meron tayong beginners Bible class. Zoom po ito, 8 p.m. So sa mga ng ing church, maaari kayong mag-join dito para po lahat tayo ay sabay-sabay na matuto. Ganon din naman ang ministry ng church, yung ating Bible study. Ito ay ginagawa every Wednesday, midweek. Via Zoom din po ito. So in the comfort of your home or in the comfort of your office, kung nasan man kayo, you can listen, you can participate sa ating midweek Bible study. Ganon din na ina-announce ko na this coming Saturday, sa lahat ng kalalakihan, men's and ladies din, mga kababaihan, meron po tayong breakfast fellowship. Breakfast fellowship. Yan. So, of course, morning po yon dito po sa TNC building. Again, meron ba tayong mga visitors? New visitors? No. Okay, kung mga returning visitor, welcome po ulit sa inyo. Kinagagala ko kayong makita dito sa ating pagsamba sa umagang ito. Para ihanda ang ating sarili sa ating pagsamba, tayo muna po ay magkaroon ng panandaliang katahimikan. Bilang pagtawag sa pagsamba sa umagang ito, tayo muli ay dadako sa awit o Psalm 30 verse 4 to 5. Psalm 30 verse 4 to 5. At sinasabi dito, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, kayong kanyang banal na pangalan, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Purihin ang Panginoon sa ating narinig, kung saan makikita natin na ito'y pagtawag ng pagsamba. A call of praise and thanksgiving para sa psalmist, na yung psalmist na ito ay nakaranas ng physical na kagalingan si David. Siya ay gumaling sa kanyang kasakitan at na-realize niya at alam niya na ang Panginoon ay mabuti at dapat lamang sambahin. The Lord truly hears the prayers and answers ng kanyang mga tao. Nakikinig ang Panginoon. Ang Panginoon ay hindi bingi. Ang Panginoon ay hindi walang concern, but rather ang Diyos ay mabuti. Siya ay patuloy na nakikinig sa panalangin ng kanyang mga tao. Lalo na kung sa kanyang covenant people. The covenant people of God, the saints. Yun nating narinig dito, tinatawag ni David, mga banal. Kayong mga banal, purihin nyo ang Panginoon. The covenant people of God ay dapat lamang sumamba sa Diyos dahil siya ay mabuti. Kaya ganun din mga kapatid, aming mga bisita, hindi lingid sa kaalaman ng ating Panginoon ang suffering, ang paghihirap, ang ating mga kasakitan. And as the Lord who is good, patuloy niya tayong pinakikinggan sa ating mga panalangin. Alam niya ang sitwasyon na ating kailangan. At ang salvation ay patuloy niyang ipinagkakaloob sa mga mahihinang saints, weakly saints. Tayo yun. Bilang mananampalataya, hindi tayo superhero, superman.
na hindi tayo nalulungkot, hindi tayo nahihirapan, hindi tayo nagdudusa, but rather lahat ng ito nararanasan natin. Ano ang kinaibahan? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan ma-depress. Hindi natin kailangan ma-anxious, ma-anxiety. Dahil ang Panginoon ay kasama natin. Ito ang nais iparating ni David. Kaya ito rin ay katotohanan sa atin, sa ating mga bisita, sa atin dito sa iglesia. Lahat tayo ay may pag-asa sa Panginoon. Ang pag-asa natin ay hindi nakasalalay sa immediate answered prayer. Hindi lang sa puro blessing na nakikita natin, but rather ang pag-asa natin ay nakaground sa eternal security natin, nakasama natin ang Panginoon ngayon at sa magpakailanman. Ito ang pag-asa natin, mga kapatid. Kaya yung katabangan, yung bitterness ng ating kasalanan, yung bitterness ng ating mga sufferings, ay na-overshadow to ng sweet mercy ng ating Panginoong Diyos. Napakatamis ng awa, ng biyaya ng Panginoong Diyos para maisip pa natin yung katabangan ng ating mga paghihirap sa mundong ito. At lahat ng iyon ay naging maaari kay Kristo lamang. Ito ay naging maaari kay Kristo lamang. Makakalapit tayo sa Kanya kung paano tayo makakasamba ngayon, kung paano tayo makakaawit ngayon, kung paano tayo makakarinig ngayon, ay marinig natin si Kristo. Na si Kristo ay buhay at nagahari magpakailanman. Kaya mga kapatid, ating mga bisita, as we come to worship our Lord this morning, may we be reminded that even though the Lord knows our sufferings, alam niya ang ating mga paghihirap, and yet He is always merciful to save us, to hear us, to forgive us yung ating mga kasalanan na magtutungo sana sa dagat-dagatang apoy. Ang ating Panginoon ay puno ng biyaya, puno ng awa para tayo ay patawarin at iligtas. The goodness of our Lord only deserves our undivided act of worship. Kaya sabi doon sa ating narinig, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon dahil ang Diyos ay banal. Tayo muna ay manalangin. O Diyos aming Ama, maraming salamat po at muli kami bilang iglesia ay nakakalapit sa inyo. Nakakalapit kami sa inyo, Panginoon, hindi dahil sa aming good works, hindi sa aming sariling kabutihan. Dahil kung ang tao ay pinagmalaki niya ang kanyang sarili at lumapit sa iyo, siya ay matutupok dahil sa kanyang pagkakasala. But Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon, nakakapanalangin kami sa iyo ngayon dahil kay Kristo. Si Kristo, Panginoon, ang aming daan, kaya kami ay nakakalapit sa iyo. Panginoon, nawa, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong presensya ay mapasa amin. Samahan mo kami sa aming pagsamba. Ganon din, Panginoon, ang aming pag-awit ay maging katanggap-tanggap sa iyo, na ito'y pag-awit na hindi lamang puno ng karilyosohan lamang, but rather ang aming pag-awit ay galing sa aming puso. Awit ng katotohanan at naaayon sa katotohanan ng iyong salita. Grounded kay Kristo, grounded sa iyong banal na salita. Kaya Lord, we are praying na nawa ang iyong blessing ay mapasa amin sa umagang ito. Matanggap namin ang iyong blessing, ang kapangyarihan ng iyong salita. Ganon din, Panginoon, na itong salita na ito ay magbukas sa aming mga isipan. Ang mga bulag na mata ay makakita, hindi lamang sa physical but rather ng spiritual na mata. Ang bulag sa kaligtasan ay may makakita ng kaligtasan na nagniningning na nagmumula sa iyo. At nawa, Panginoon, ikaw ay tunay na magligtas. Ganon din sa amin, Panginoon, na mananampalataya. Ikaw din, Panginoon Diyos, ang magpatatag. Ikaw din, Panginoon, ang mag-increase ng aming faith. Ang aming faith ay hindi nanggagaling sa aming sarili, but rather our faith comes from you. So Lord, we ask, Panginoon, na ikaw din ang magpalalim ng aming pananampalataya.
Kaya Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. We are repenting of our sins. Kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, bilang iglesia, pakinggan niyo po kami. Heart to worship you at makinig sa preaching of the word na itong ihahayag sa aming sa harapan ay hindi ito katulad ng paghahayag sa eskwelahan. Hindi ito pagtuturo sa eskwelahan, hindi ito pagtuturo sa trabaho, but rather ito ang pinaka-importanteng pagtuturo sa aming buhay. Ang pagtuturo na nagmumula sa iyong salita. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit na nawa bilang iglesia, ganun din ang aming mga bisita. Samahan mo kami at ikaw ay mangusap sa amin sa umagang ito. Kami po ay lumalapit sa pangalan ng inyong anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo para awitin ang ating unang himno. Itong himno na ito ay nagpapaalala sa atin na binabalik tayo sa Calvary. Ang ating isipan ay binabalik 2,000 years ago kung saan si Kristo ay ipinako sa krus. Si Kristo ay nagdusa, si Kristo ay naghirap at siya rin ay namuhay muli. At katapos noon, lahat ng corona, lahat ng majesty ay dapat lang ibigay sa Kanya dahil siya ay worthy of our praise. Si Kristo, dinefeat niya yung death. Dinefeat niya yung kasalanan. At ngayon tayo, kaya na rin natin. Tayo lamang ay lumapit kay Kristo. Kaya awitin natin ang Crown Him with Many Crowns. po lahat ay maupo. Sa ating susunod na awitin, ang awiting ito ay isang title is He Will Hold Me Fast. As a contemporary hymn, itong hymn na ito, it reminds us na ang pangako ng Panginoon sa kanyang covenant people
ay hindi niya iiwan. He will never leave nor forsake His people. Tayo yon, mga kapatid. Tayo yon na sumasampalataya sa Kanya. Ang Panginoon, He will strengthen us in times of weakness. Ang Panginoon, He will help us in times of need. Ang Diyos natin ay hindi Diyos na berdugo. Ang Diyos natin ay hindi magagaliting Diyos lamang. Ang Diyos natin ay puno ng pagmamahal at awa. Kaya lahat ng ito ay naging posible dahil kay Kristo lamang. Yung faith natin, mga kapatid, nakikita natin yung paglindol. Naguguho ang mga building, naguguho ang mga tahanan. Maaari because sa lakas ng lindol. Pero makikita rin natin yung kalambutan ng lupa. The house stands on shaky ground. Ganun ba ang pananampalataya natin? Ang sagot ay hindi. Ang ating pananampalataya ay nakatayo kay Kristo, the solid rock of our faith. Kaya siya rin ang magtatawid sa atin hanggang sa uli. Sa ating pag-upo, awitin natin ang He Will Hold Me Fast as our second hymn. Sing.
napakaganda ng ating inawit. Tayo ay tinubos ni Kristo ng napakabigat na halaga. Hindi rin niya hahayaan ng ating kaligtasan ay parang hipan ng hangin na lamang. Ang Diyos pa rin ang magtatawid sa atin hanggang sa dulo. What a great assurance we have from our Lord. Sa umagang to, tayo naman ay dadako sa ating scripture reading mula sa Matthew chapter 9, verse 18 to 38. Tayo ay pangungunahan ni Brother Glenn. Magandang umaga po. Maaari po bang magsitayo po tayong lahat sa pagbasa po ng banal na Biblia? Babasahin ko po sa Tagalog at sundan niyo po ako sa inyong mga salin ng Biblia. Sa Matthew chapter 9, verse 18 to 38. Matthew 9:38. Matthew chapter 9, verse 18 hanggang 38. Samantalang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumayo si Jesus at sumunod sa kanya, kasama ang kanyang mga alagad. Samantala, may isang babaeng 12 taon nang dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Nang lumingon si Jesus at nakita siya, ay sinabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Gumaling nga ang babae sa oras ding iyon. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, makita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming tao na nagkakagulo. Ay sinabi niya, "Umalis na kayo sapagkat hindi patay ang batang babae, kundi natutulog lamang." At siya ay pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang maraming tao, pumasok siya at hinawakan ang kamay ng batang babae at ito ay bumangon. At kumalat ang balitang ito sa buong lupaing iyon. Verse 27. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, "Ingatan ninyo na walang makaalam nito." Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupaing iyon. Nang makaalis na sila, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. Nang mapalabas na ang demonyo, nagsalita ang dating pipi, namangha ang maraming tao at nagsabi, "Wala pang nakitang tulad nito sa Israel." Ngunit sinabi ng mga Pariseo, "Nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa." Verse 38,
Idalangin ninyo ang Panginoon, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Maaari na po tayong magsiupo. So bigyan ko lamang po kayo ng kaunting explanation dun sa ating binasa sa Matthew chapter 9 verse 18 to 38. Narinig natin mula sa salita ng Diyos na may 4 na milagro na ginawang ating mahabaging Panginoon. Una, pinagaling niya ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Maaaring meron siyang menstrual disorder, no? Pangalawa, binuhay muli ang anak na babae ni Jairus, isang pinuno ng mga sinagog, no? Pangatlo, pinagaling ang 2 lalaking bulag. At pang-4, pinagaling ang isang lalaking hindi nakakapagsalita, na sinasaniban pa ng masamang espiritu. Sa 4 na milagro, malinaw na may dahilan sa likod ng kanilang kagalingan. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. No, malinaw po ito. Una, sa babaeng dinudugo, ang sinabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sinabi naman kay Jairus, no, kung mapupuntahan mo ang aking anak at ipapato ang iyong kamay sa kanya, siya ay mabubuhay. So may pananampalataya doon sa kanyang mga binanggit na mga salita. Doon naman sa 2 bulag, sinabi naman ng ating Panginoon, mangyari nawa sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. At sa huli, yung isang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu na hindi nakakapagsalita, yung pananampalataya ng mga taong nagdala sa kanya. No? So maaaring makita natin dito na ang pananampalataya ay nagbibigay kagalingan. Ngunit may mas malalim pang tema sa kabanata na binasa natin. Una, yung divine authority ng ating Panginoong Hesus. Siya ay may kakayahan na magpagaling dahil siya ang Mesiyas at Diyos na nagkatawang tao. Compassionate siya sa mga lumalapit sa Kanya, sa mga naghihirap na tao. Hindi lang kapangyarihan ang ipinakita niya, kundi malasakit sa bawat lumalapit. Maaaring ang tao ay isang powerful pero hindi compassionate. So ang Panginoon ay parehas. Siya ay compassionate and He is powerful. At ito ay nagpapatunay din na siya ang kinakahihintay na Mesaya ng mga Hudyo. Siya ang pinangakong tagapagligtas na magdadala ng physical at spiritual na pagbabago. Kaya hindi sa lakas ng pananampalataya ang nagsisiguro ng kagalingan o pagpapala, kundi ang otoridad, malasakit at katotohanan ni Kristo bilang isang Mesaya. Ang object ng faith ay si Jesus mismo. Ang mahalaga kundi kung hindi si Jesus mismo ang object ng faith, no, ito ang pinakamahalaga sa ating pananampalataya. Maraming tao sa iba't ibang relihiyon, no, mapa-Muslim, mapa-Catholic, mapa-anumang relihiyon nila, na meron silang makapangyarihang damdamin ng matibay na pananampalataya at sincero. Pero hindi naman nangangahulugan na kapag meron kang malakas na pananampalataya, otomatiko ang iyong kagalingan. It is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually saves you. No? Kahit kaunti lamang ang ating pananampalataya, basta't ito ay nakatuon kay Jesus, ito ay tunay na makapangyarihan. Kaya nga kahit na gaano kaliit, kahit nakasiliit lang siya ng mustard seed, no, kaya mo magsabi sa isang bundok na lumipat siya sa ibang bahagi. Ngayon, bago matapos ang Kabanata 9, si Jesus ay nangaral ng Ebanghelyo. Sinabi niya na tunay na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ano po ibig sabihin nito para sa atin? Isa itong paalala, no, at hamon sa atin, ang ministeryo ni Jesus ay dapat na maipagpatuloy ng mga Kristiyano, lalo na ng iglesia. Ang paghahatid ng mabuting balita na nagbibigay ng kagalingan, hindi lamang sa katawan, physically, but also spiritually. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Brother Glenn. Tayo ngayon po ay dadako sa ating paghahandog
sa ating offering. So let me ask our ushers to assist our congregation for the giving of our tithes and offering. Ito lamang po para sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Hindi namin inoobliga ang lahat. Ganon din ang aming mga bisita. But rather, if the Lord is touching your heart to give, you can give for the ministry of His Word. So I would like to remind ng iglesia, this is a great privilege for us. Again, this is a great privilege to be part of the expansion of God's Word. Hindi lamang sa ating physical fellowship, but even in our wealth. Hindi sinasabi dito na dapat malaki, but Lord, ang Panginoon nakikita niya ang ating mga puso. Ganun din, naka-flash naman sa ating screen, yung ating China Bank account. At makikita nyo po dyan para sa ating mga online viewers, at even po dito sa iglesia. Sige po, ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito. O aming Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, na Ikaw ang aming Panginoon na nagbibigay at nagsusustain ng lahat. Ang aming kalakasan ng paggising namin sa araw-araw ay dapat naming ipasalamat sa iyo. At itong paggising na ito ay nagbibigay sa amin ng kalakasan para magtrabaho. Itong mga opportunities na trabaho ay nanggaling din sa iyo. Ang negosyo ay nanggaling din sa iyo. Ang career ay nanggaling sa iyo. Ang karunungan ay galing sa iyo. Kaya itong mga fruits na yung labor namin ay nararapat lang din naming ibalik sa iyo. Kaya Panginoon, itong mga aming kaloob, ito po nawa ay iyong gamitin sa pagpapatuloy, pagpalaganap ng iyong salita, sa pagsustain ng iglesyang ito. Ganon din Panginoon na gamitin mo itong mga funds na ito para marami pa ang ma-reach, ang malapitan at maihatid ang iyong kaligtasan na inihahandog kay Kristo. Nawa Panginoon, Ikaw pa rin ang maitaas sa aming kaloob. Ikaw ang aming Panginoon na mabuti sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Upang ihanda ang ating sarili, tayo po ay aawit ng ating hymn na What a Friend We Have in Jesus.
ganda ng ating inawit kung saan tinuturo yung ating mata kay Kristo, yung ating fellowship sa Kanya, yung ating pananalangin sa Kanya, o yung ating buhay tungo sa Kanya. Kaya sa umagang ito aking babasahin ng ating teksto na nagmumula sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9 and 16 to 17. Aking babasahin 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapinirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa. Verse 7, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Kung paanong sina Janes at Hambres ay sumalungat kay Moises, mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakuwil sa pananampalataya. Ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan, gaya na nangyari sa mga lalaking iyon. Verse 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tawagin po natin si Pastor Joel para sa ating panalangin. Thank you, Brother JM, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating lahat at maging sa ating mga viewers, sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang lugar, ang pamilya Valencia, ang Cunanan Clan, na sila po ay mga nasa ibang lugar, at maging sa ang pamilya Escote, at ang ating mga regular viewers, si Tatay Erning, ang Nanay Lydia, si Papa Roman, at ang aking butihing ama. At tayo po ay dadako sa ating pangkalhatang panalangin, ating ipanalangin ang mga may kaarawan sa linggong ito, ang mga patuloy na kaguluhan sa ating pamahalaan at mga kinakailangang managot sa mga kamaliang ginawa sa panunungkulan at ang kasalukuyang mga pagyanig sa ating bansa sa iba't ibang mga dako at panahon. Isang bagay na ating ilalapit sa Diyos sa mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay isang bagay na bahagi ng probidensya ng Diyos at lahat ng bagay ay mauuwi pa rin sa kanyang kapurihan. Tayo dumako sa Diyos sa pangkalhatang panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong mga salita ang siyang aming gabay at kalakasan sa aming pamumuhay bilang isang iglesia at manapay sa aming pagiging isang mananampalataya. Nagpapasalamat kami sa buhay na taglay ng bawat isa at nagugol namin ang buhay na ito sa pananambahan sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, na kami gumising kaninang umaga na maayos ang aming ulirat
Nakilala namin ang aming mahal sa buhay at nasilaya namin ang banibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Yamang marami kaming kababayan na hindi na nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Sila'y kinuha mo na sa kanilang mahimbing na pagkatulog. Maaaring sa pamamagitan ng mga sakuna at aksidente ay binawi mo na ang kanilang mga buhay. Ito ay pagpapamalas na ikaw ang makapangyayari, ikaw ang masusunod, O Diyos. Salamat din sa mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan na sa linggong ito'y magdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa kanila. Kay May, kay Jeter, at maging kay Candice, sa linggong ito, sila ang mga birthday celebrant this week. Nagpapasalamat kami sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa kanila. Naway patuloy mong bigyan at biyayaan sila ng buhay upang magamit nila ito sa patuloy na pagkilala at pagsunod sa iyo. Tinataas din namin ang mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan at kapatid na nasa iba't ibang mga lugar at dako. Ingatan mo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang muling pagbalik mamaya at bukas sa Manila. Ganon din ang naming mga kapatid na nagpaalam dahil sa karamdaman at lumalaganap, O Diyos, ang flu, influenza sa aming lipunan. Patuloy po kaming ingatan sa mga karamdamang ito. At higit sa lahat, nitataas din namin sa iyo ang kasulukuyang problema at suliranin ng aming pamahalaan, ng aming gobyerno, ang labis na korupsyon na kung saan ito po ang dahilan kung bakit hindi umaangat at umuunlad ang aming bayan. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, at tumitingala sa iyo. At ang mga bagay na ito'y alam namin na ikay may plano. Maging ang mga kabit-kabiliwang pagyanig sa aming bansa at kung saan ang babala sa pag-iingat sa mga dapat naming maaaring gawin sa mga darating na mga panahon kung sakaling iyong papahintulot, O Diyos, ang malaking pagyanig sa aming bansa. Lahat ng ito, O Diyos, ay ikaw ang makapangyayari. Ang lahat ng ito ay ikaw makakasunod. Ikaw ang masusunod. Tulungan mo po kami na patuloy na magtiwala at kilalanin na ikaw ang makapangyayari. Sa aming patuloy na pagtunghay sa iyong mga salita, lalong-lalo na sa paksang ito, O Diyos, sa aming pagbabalik ng reformasyon sa aral ng iyong mga salita, samahan mo ang iyong lingkod sa pag-aaral at pangangaral ng iyong mga salita sa mga tagapakinig sa umagang ito at sa aming mga viewers. Tunay nga na ang iyong pangalan, ang matanyag, ang iyong karangalan, ang mapaluwalhatian sa umagang na aming pagtitipon at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tunay nga po na tayo ngayon ay nasa isang sitwasyon that we are all sides are quote-unquote not in favor. Kung titingnan mo sa larangan ng kalusugan, lumalaganap ang influenza, lumalaganap ang dengue. Nagpahayag na po ang ating Department of Health na merong mga outbreak sa ating lipunan. Ang mga kolehiyo ay nagbigay na sila ng mga abiso na babalik sila sa mga online learning sa kadahilan ng paglaganap ng mga symptoms ng karamdaman. Hindi lamang sa usapin ng karamdaman, maging sa larangan ng ating paggugobyerno at pamamahala. Nakikita natin ang nakalulungkot na mga investigasyon at pagsusuwalat sa mga nakawang nangyayari na tila baga ang ating mga pamahalaan, mga namumuno sa pamahalaan, ay tila baga ay sarili nilang pera ang kaban ng bayan. No? Kung saan para bang ito'y parang isang family inheritance na kung ay kunin na lang nila, ganun-ganun na lamang. Nakakalungkot sa mga bagay na ito at kasunod nito sa loob ng 2 linggo ay kabilat-kabilat panig ang pagyanig ng bansa na kung saan ay sinasabi nga the Philippines are now shaken. Well, in all these things, on all enormous exposure of corruption, this Lord's Day and the Lord's next,
October 12 and 19, I would be teaching and preaching on this particular chapter, chapter 3 of 2 Timothy. Ang ikalawang Timoteo po ay ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang apprentice na si Timoteo. At sa pangalawang pagkakataon na ito ng kanyang pagsulat, alam na ni Apostol Pablo ang kahihinatnan ng kanyang ministeryo. Ito po ang pangalawang beses na siya'y nakulong at napiit, na kung saan ay alam niya nang hindi siya makakatakas. Ito na ang yugto na kung saan ay kailangan niya nang harapin ang parusa ng imperyo na walang iba kung hindi si Emperor Nero. Ano pong pinapakita dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo? Untimos, ang isang apostol, ang kinikilalang dakilang apostol ng bagong tipan, na kinasangkapan ng Diyos na sumulat ng 13 epistles out of 27 epistles in the New Testament, ay malalagay ang buhay sa peligro. Yan po ang isang makikita natin dito na pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Pablo sa kanyang mga taga-usig, ang imperyo ng Roma, sapagkat siya ay inuusig sa pamamagitan ng sedition. And during the time, ang sedition ay isang bagay na ang kahatulan ay kamatayan. Sa kadahilan ng sinasabi nila, ikaw ay nangangaral ng ibang hari. Ang hari ay ang imperyo na si Nero, subalit ikaw ay nangangaral at nagbabahagi ng iyong pangangaral na may ibang hari na nagngangalang Kristo. Ngayon pong umaga, ititingnan natin ang unang bahagi o unang kalahating mga talata dito sa kabanatang 3 ng 2 Timothy. At ito po ay isang bagay na makikita natin, bubungad po kaagad sa atin sa verse 1 pa lamang, ang kahirapan na madadanas ni Apostol o ni Timoteo. At ang sabi po niya dito sa verse 1 pa lamang, but understand this, that in the last days, there will come difficult times. This would be a time of difficulty. Para nga rin sa ating kasalukuyang kalagayan, there is difficulty in our in our health issues. There is difficulty about our government. There is difficulty in these acts of God and calamity na kung saan ay binahana rin ang mga maraming probinsya ng ating bansa. We are facing all presses of different kind of difficulty. Subalit sa talatang ating pag-aaralan ngayong umaga na ating titingnan, dito pinapakita ni Apostol Pablo at kanyang sinasabi kay Timoteo na meron siyang tinatawag na difficulty because of a particular era, a particular period. Again, let's go back to our text. Verse 1 of chapter 3, ang sabi ni Apostol Pablo, but understand this. Sa ibang salin, but know this. Dapat daw alamin, dapat daw maunawaan, ang alin? That in the last days, there will be difficult times. Dito makikita natin na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang young apprentice na si Timoteo, make a mental note. Kung baga, tatandaan mo ito. There would be issues coming. On what era? Ang sabi po dito sa ating talata, in the last days. Sa mga huling araw. At yan po ang bagay na gusto kong ipaliwanag. That is my intention this morning as we progress on this particular sermon, the word or the terminology in the last days. Kaya sa ating pong pinaka-sermon outline ay what is the last day meant on this particular text and in the whole of New Testament teaching in general. And secondly, what is the godliness culture that will prevail on the last days. And third and lastly, we will have some corresponding lessons for us, for believers today. So ang message statement ko po dito ay we should stand firm in godliness
despite of difficult times. Ang mensahe po sa umagang ito na ang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sa gitna ng maraming kahirapan, ay magpatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan. Standing firm in the godliness despite of times of difficulty. Muli po, makikita natin dito the phrase last days. Sa mga kapatid natin na nag-aaral ng Friday class, na sa inyong eschatology, the word last days is part of that subject, is part of that vocabulary. Yung pong sinasabing last days. Nais ko po kayong dalhin sa isang imagination. Ang kabuuan po ng Biblia from Genesis to Revelation ay mahahati po ito sa 4 na bagay. Okay? Unang bagay o unang section is what we call the creation. Ang paglilikha ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ay ang fall of man. Ang pagkahulog ng tao. At ang pangatlo is the redemption. The redemption of creation and man. And thirdly and finally, the last section is the consummation. So yun po yung 4 na masasabi nating 4 na bahagi ng Biblia from Genesis to Revelation. It is the story about creation, it is the story about the fall, and after the fall, there is already the promise and the prophecy of the prophets about this coming Messiah. In the New Testament, there is the birth and the life of Jesus Christ, death and resurrection, ascension, and then in Revelation, the second coming. Ang nais ko pong ipabatid sa atin dito na gusto kong maintindihan natin, ang salitang last days ay kumakatawan on the period of the first coming of Christ and the second coming of Christ. Ito po yung pinapalagay at sinasabing ito ang mga huling araw. Huwag ho nating isipin na bagamat may mga signs of times na sinasabi sa Matthew chapter 24 na kung saan ay magkakaroon ng rumors of wars, tagutom, merong mga pestilence, at pag mga pagyanig at pag mga lindol, those are the signs of the times. Totoo po yun. Pero wag po nating sabihin at akalain na nangyari po ito sa ating kapanahon at henerasyon lamang na ito. Hindi po. In fact, yung pong pinangangambahang big one ay nangyari na sa ating bansa, hindi pa tayo tao. Sapagkat nangyari po ito 360 years ago, 1650. At sinasabit, pinapalagay ng ating mga siyensya, ng ating ng gobyernong namamahala sa siyensya, na ito daw po'y kumikilos within 300 to 400 years. Kaya nga sinasabi nila, hinug na ang pagkilos na ito, yung ating tinatawag na fault, magmula doon sa Bulacan, magtatapos sa Laguna. Ang punto po na sinais kong banggitin dito, even in the time of the Lord Jesus Christ, this calamities has been already happening. And that is the last days. Meaning to say, the last days are the things that pertains that on the first coming. Sa unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, dun na nagsimula ang period na tinatawag sa Biblia na last days. Bilang patunay, bukod dito po sa talatang atin tinitingnan, turn your Bibles in Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 17. In Acts 2:17, again, ang sabi po dito, and in the last days it shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men will see vision, and your old men shall dream dreams. Ito pong verse 17 na ito is a quote of Joel in the book of Joel sa Old Testament. Na in the Old Testament pa lamang sa panahon ni Joel, Prophet Joel,
ay nagsabi na siya na mangyayari daw itong nangyari sa Acts chapter 2. So sinasabi ni Pedro rito, yung kaganapan ng Pentecost na nangyari sa Jerusalem ay naganap, natupad sa hula na sinasabi ni Prophet Joel. Because the last days is the pivotal point of the first coming of Christ, and it will consummate on the second coming of Christ. That is the period of the last days. Another verse, Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Hebrews 1, 1 and 2. Long ago, at many times, and in many ways, God has spoken to our fathers by the prophets. Verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom He also created the world. But look at verse 2. Sabi nung manunulat ng Hebrews, sa mga nakalipas daw na panahon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng propeta. Old Testament, prophets. Kaya nga ang ginagawa ng mga propeta sa Lumang Tipan ay ipahayag ang gagawin ng darating na taga-Mesyas. Hinulaan kung saan ipapanganak, hinulaan kung anong pangalan, hinulaan kung ano ang kanyang gagawin, hinulaan ang kanyang mga misyon, at ang lahat ng ito ay nagkaroon ng sakatuparan sa Gospels. That's why the Gospels is the one that explain or demonstrating all the Old Testament prophecy about the coming Messiah. Kaya nga po sa eschatological outlook, ito pong last days is one of the phrase of the other phrases na ginagamit sa eschatology. When we say eschatology, ito po yung mga turo at aral ng Biblia patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya po nandoon yung mga phrases na already and not yet, present age and age to come, signs of times, and last days. All of these are interrelated on the subject on the second coming of Christ. Ano pong pinapatunay dito? Hindi ko po tinuturo ito para tayo po ay maging calendar freak or event freak na kung saan lahat na lang ng mga mangyayari sa mundo, babantayan mo at sasabihin mo na ito, malapit na dumating ang Panginoon. Totoo, malapit na dumating ang Panginoon. Bakit? Kasi nga nasa last stage na tayo sa panoramic teaching ng Scripture. Pero hindi ito kinakailangan na mag-predict ka, mag-compute ka na kung saan napakarami ng mga tao, mga sinserong Kristiyanong tao ang nagkamali sa pagpipredict ng pagbabalik ng Panginoon. Masyadong naging na-consume na sila ng kanilang mga iniisip patungkol sa balita, patungkol sa aspeto ng mga tanda ng muling pagbabalik ni Kristo. Ang hamon po, nangako ang Panginoong Kristo na siya'y babalik. Ang hamon sa bawat isa sa atin ay hindi tandaan at bantayan ang mga tanda ng kanyang pagbabalik. Ang importante, nakahanda ka ba kapag siya'y bumalik? Yan po ang punto Nakahanda ka ba? Kasama ka ba na maghahari sa kaharian ng Diyos? And that's the problem of many groups today. Particularly yung tinatawag na they are holding the dispensational view on eschatology. They are so engrossed of calculating, reading the news worldwide.
and saying, ito, malapit na, malapit na. Yes, but the point is, are you ready? Na sa pagbabalik niya, madadatnan ka ba niya ng isang matapat na lingkod at mananampalataya? Like in the parable that the servant says, that the master says, good and faithful servant. Those are the issues that we need to wrestle and to settle. Hindi tayo dapat maging time event freak na lahat na lang ng mga nangyayari sa mga buong mundo ay kino-connect mo ng dots. But the question is, are you living in godliness? Are you living in faithfulness? Are you living exemplary of your Christian growth and Christian life? Those are the issues for you to settle. So yan po ang unang bagay na gusto kong linawin dito, na totoo, magmula ng pagparito ng ating Panginoong Kristo, nagsimula na ang mga huling araw. The term is last days, but kung titingnan mo talaga siya, centuries. We are in the 21st centuries. From the first century until now is considered the last days according to the Scripture. Secondly, ang sabi dito ni Apostol Pablo, as we go back to our text, that we will understand, we should know that there will be difficult times in the last days. At dito makikita natin sumunod, from verse 2 to verse 4, the list of 19 sinful traits that will happen on the last days. 19 na mga kasalanan na malalantad o lalabas, mahayag, mangyayari sa panahong ito ng tinatawag ng last days. Magmula nung ang Panginoong Kristo ay dumating hanggang hinihintay natin ang kanyang muling pagpaparito, pagbalik as a second coming, which is this is the last days, we will be watching out about the particular sins and traits that will be highlighted on the last days. In fact, these are 19 sinful traits, and it can be categorized in 4 categories. The first category is the category of self-centeredness. Kung saan binanggit po niya dito, lovers of self. Ito yung sinasabi nating narcissistic, di ba? Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Lalong-lalo na the way we use our Christian liberty in our social media. Na to the point na kung saan lahat na lang ng bagay ipinopost mo to secure and to have all the likes that you want. Even the very menial thing. No, meron akong isang friend sa Facebook, sa sobrang inis ko, inunfollow ko. Bakit? Unti mo yung ipis at butiki sa dingding, pinopost. Expression niya. For me, it's not helpful. For me, hindi nagiging helpful siya sa akin sapagkat bilang isang responsible person using the same social media, I should know that I'm using my social media for the glory of God. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, that would be your direction. Di ba, Colossians 10:20-31, in everything what you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kaya ito yung isang teaching lesson sa atin, mga kapatid. Mag-ingat tayo sapagkat ito ay isang kasalanan na nangyayari na sa ating kapanahunan. Lovers of money. Saan ka pa pupunta? Saan ka pa magbibigay ng isang ilustrasyon? Di sa kongreso.
Tingnan mo yung kongreso natin, tingnan mo yung senador natin, tingnan mo yung gobyerno natin. Na akala mo meron silang family inheritance kung kumubra ng pera ng kaban ng bayan. There is so much greediness. Pagiging gahaman. Nagsimula sa 10%, 12%, 15%. Aba ngayon, 25 na, 35% na. What else? Sa category ng self-centeredness, boastful and proud. This is the first category, self-centeredness. As Christians, mga kapatid, we have a duty to guard our hearts against all kinds of pride and materialism. Ito ang dahilan kung bakit sa unang Timoteo, sumulat na si Apostol Pablo na tinalakay natin last month. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Pinakita niya doon, alin? Ang dalawang bagay, contentment and the love of money. Now, if you will not able to harness the grace of contentment, you may fall in the love of money. And what is the love of money? It is a root. Isa sa mga ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. The second category is not self-centeredness category, but let me call it a breakdown of relationship category. These are sins na meron ka ng ka-counterpart. O ibig sabihin, meron ng involvement. Yung una kasi, pang sarili. Di ba? Issues about boasting, issues about pride, love of money, love of self. It is a personal sin ng isang tao. But the second category is category about relationship. Mga anak, tingnan nyo, anong sabi dito? Disobedient to parents. Diba? Pero ngayon, high-tech na yung disobedience ng parents eh. Sila pa yung nagagalit pag galit na galit na yung magulang. Ang katwiran, naka-earphone ako eh. Hindi ko narinig na inutusan mo pala ako. Hindi ko alam nagsasalita ka pala. Hindi ko kasalanan, naka-earphone ako, naka-wireless. Naging excuse pa ang gadget. Naging high-tech na rin yung excuse ng mga anak natin ngayon. Unthankful, unloving. These are what? Relational. Unholy and unforgiving. These are relational concerns. Again, as Christians, we must cultivate and pursue righteousness, love, steadfastness, and gentleness. 1 Timothy chapter 6, verse 11. 1 Timothy chapter 6, verse 11. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, "But as for you, O man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Fight the good fight of faith, take hold of eternal life, to which you were called, and about which you are made good confessions in the presence of my witnesses." That is the second category. Relational breakdown. Third category. The moral and social decay. Look at the next series of sins. Sabi dito ay slanderer, without self-control, brutal, despisers of good. What are these?
These are moral behaviors. Pinapakita po dito na yung kanyang kasalanan na evident na sa lipunan. Yung una, yung pangalawang category, isa o sa dalawang tao eh. Ito, very evident na. Yung concerns na ito. And as Christians, we are commanded that we need to practice self-control and uphold goodness. Turn your Bibles in these following verses. Proverbs chapter 16, verse 32. Proverbs chapter 16, verse 32. Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Romans 12:21. Romans chapter 12, verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. A simple verse, a simple phrase, yet napakahirap sa buhay. Bakit? Kasi ang ating mentality, I want to get even. Diba? Sinaktan mo ko, sasaktan din kita. And I will put it in what? Defense ko lang yun. I just make a defense. Di ba sa away magkapatid? Kapag yung nakababata ay nanakit sa nakatatanda, kung hindi makakapagpasensya yung nakatatanda, gagantihan niya yung nakakabata. 2 Peter chapter 1. Verse 5 and verse 6. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Kita niyo yung stages? Hindi pababa, paakyat, paahon. Ang pag-exemplary ng Kristiyanong pag-uugali. And as we go back to our text, 2 Timothy chapter 3, the final category, hindi lamang makikita natin the self-centeredness category, hindi lamang the breakdown of relationship category, not only the social and moral decay category, but the final is the rebellion against God. Kita niyo rin po yung stages. Nagsimula sa kanyang sarili, nung hindi niya ma-deal at ma-handle yung kanyang personal na kasalanan, nagkaroon ng epekto sa kanyang kasamahan, either sa kanyang anak, sa spouse, sa kapatid, sa magulang, maliit na grupo. Nung hindi niya ma-handle ito, lumawak, naging visible na sa lipunan, and then pagkatapos po nito, nagkaroon ng moral corruption na, and then after that, Diyos na. Treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure than lovers of God. Ano po ang aral nito, mga kapatid? What would be the lessons of this last day's teaching
in this particular text. Una, pinaliwanag ko kung ano yung last days. Pangalawa, tiningnan natin kung ano yung pinababantayan ni Apostol Pablo kay Timoteo na mga mali at mga makasalanang gawain na mangyayari sa last days. How we believers learn and observe the lessons for us today. That we are living in the last days. Let me offer you 3 lessons. First, we must see the significance of the incarnation of Christ. Dapat po natin ma-realize at pahalagahan ang first coming ni Christ. And that is the incarnation of Christ. You know why? Bakit? Dahil in the history of man, yan po ang naging timeline ng sangkatauhan. BC, before Christ, and AD, which means Anno Domini, which is the Latin phrase of in the year of the Lord. Hindi po siya after death. Kung hindi, ito po'y AD, meaning to say, Anno Domini, a Latin phrase of in the year of the Lord. This refers about the birth of Christ, which is the central period of humanity. Na ito yung naging sentro, kumbaga parang monumento. Kung pupunta ka sa Luneta, mayroong tinatawag na kilometer zero. Right? Sa kilometer zero, pag pupunta ka ng norte, makukalkula kung gaano ka kalayo sa kilometer zero, at kung pupunta ka naman sa south, ganun din. Pero sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang naging kilometer zero natin, sino? Si Kristo. Yung pagkasilang ni Kristo ang naging kilometer zero ng sangkatauhan. Na ito yung bago dumating si Kristo at yung pagkatapos na isinilang si Kristo. Napakahalaga nito mga kapatid, mga kaibigan. Friends, the incarnation of Christ is the most pivotal event in the human history, and this kind of event ay hindi pwedeng itanggi kahit ng mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Even the Buddhists, the Hindus, the Muslim, the Taoism, anumang klase ang worldview na kanilang tinataglay at pinangahawakan, they cannot deny the fact that the second person of the triune God left His glory, came into earth in a form of a babe, was born in Bethlehem. Pero alam niyo po ba, since 20th century, binago na nila itong timeline na ito eh. They now refer CE and BCE. CE means common era and BCE before common era. To maintain its numerical system without religious reference. So, pilit nilang binago, pero hindi nila naintindihan for 20 centuries. Ang naging sentro ng timeline ng sangkatauhan is the birth of the Lord Jesus Christ. At no matter how they evade or change, the human heart bears the image of God. Kaya gusto kong magbigay ng aplikasyon ito sa mga nakatatanda nating tagapakinig, tagapanood, at sa ating mga nakababata na mga millennials at mga Gen Zs who are watching right now and who are listening right now and here present in our building.
It's sad to say, marami sa inyong mga kabataan, you grew up in a Christian Sunday school program, in a children's Sunday school ministry of local churches. Or probably you belong to a Christian family. But when you got into college, you were exposed to different worldviews. You gained friends and new peers. You were able to admire your professors and your teachers in college. And suddenly, all of the sudden, your moral became loose. You abandoned the Christian faith. You abandoned the Christian religion, the Christian worldview, and embrace atheism and agnosticism. And let me challenge you, kabataan. Sino ba ang nag-formulate nung BC at AD? Mga paganong philosophers na hindi nila maaaring iwasan ang katotohanan na merong Kristong isinilang. Na kahit hindi sila Kristiyano, ni-recognize nila na ito ang tama at wastong timeline ng sangkatauhan. These are the secular, pagan philosophers na hindi nila kayang itanggi the doctrine of incarnation. They look on the past that these pagan philosophers and thinkers, they cannot evade the historicity of Christ as the timeline of humanity. And here you are, dahil sa ikaw ay na-persuade sa eloquence, sa motivational speeches and reasoning ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, isa ka na rin sa mga tumalikod sa doktrina ng pagparito ni Kristo. Nakalulungkot, kabataan, kung isa ka sa mga tumalikod sa pagkilala sa pagparito ni Kristo. Sa ating mga mananampalataya, it should be our joy. And also, we uphold and defend the doctrine of incarnation of Christ. Bakit? Because the consequences of the birth of Christ is what? Is redemption. Lumaki ang Panginoong Jesucristo, namuhay ng matapat na pamumuhay, tinupad niya ang kautusan na hindi kayang tuparin ng sinumang tao, nagsakripisyo, naging handog, naging kapalit, naging pampalubag loob sa puot at galit ng Diyos sa krus ni Kristo. Namatay, inilibing, subalit matapos ng 3 araw, nagbangon mula sa mga patay. And for 40 days, pinatunayan niya ang kanyang pagkabuhay. And then umakyat sa langit. And that's the start of the last days. Pero itong Jesus na ito na umakyat sa langit, na ngayon ay hindi mo kinikilala, na ngayon ay tinatanggihan ng iyong isip, ay babalik. Sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng tao ay yuyukod. Ang lahat ng tao ay kikilala at sasambit. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. There is no ladder in heaven but only the cross of Christ. Secondly, the spiritual vigilance of believers that we are now really living in difficult times. Ito po ay isang bagay, hindi para tayo ay takutin, kung hindi tayo ay lalong maging magbantay at magmantsyag, na tayo ay nabubuhay sa huling mga araw na ito.
At tayo mang mga Kristiyano ay hindi exempted sa mga kalamidad. We are not exempted in suffering tragedies, and life-seeking and threatening death. Even bankruptcy, even physical death. We are not exempted from all these things. In fact, we do not adhere the false gospel, which is health and wealth gospel. In fact, Apostle Paul says, Timothy, be discerning. Magmatsyag ka, magbantay ka. You need to discern the false religion and false teachers. Yung sinasabi niya sa verse 5 and 6. Di ba sabi niya dito sa verse 5 and 6, ang sabi niya ay what? Having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Itong mga hindi nagtuturo ng tama, wag mo silang kausapin. Wag mo silang kaibiganin. Don't have fellowship with them. Ang sabi ni Apostol Pablo, avoid such people because they are influencing and bring confusion. Their outward religion is not a transforming inwardly. Therefore, it is deceptive. They are opposing truths and corrupting and exploits the mind of others. At yun yung dahilan kung bakit ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, layuan mo yung mga ganyang tao. Yung mga nagtuturo ng mga mali na yan, na nagtuturo na wala na sa Biblia, layuan mo sila. You should stay alert and vigilant and be faithful in the sound doctrine. And that's why in verse 16, ang sabi ni Apostol Pablo, all scriptures. The scripture is our final, sufficient authority of sound doctrine. Look at the word for in verse 16. For. Ilang beses ginamit yung for? 4 na beses. For teaching, for reproof, for correcting, for training righteousness. Binigyang diin na ang Biblia ang siyang magiging batayan ng Kristiyano at ng Iglesia. Bakit natin sinasabing mali yung tinuturo mo? Mali yung paniwala mo. Hindi dahil sa marunong ka, kung hindi ang kasangkapan ng iyong batayan ay ang salita ng Diyos. The scripture is the believer's defense and offense against false teaching and false teachers. Tanging ang Biblia lang ang ating sandatang panangga at pang-opensa sa maling katuruan. Kaya nais kong hamunin ng bawat local evangelical churches and Christians. Do you uphold the scripture as your final, supreme, sufficient authority in the church? Or is it experiential theology? Or it's because of your spectacular experiences? Do you hold that the scripture is the final authority in matters of doctrine and in the life of the church? Thirdly and finally, the third lesson that we could learn from this teaching about difficult times in the last days, the urgency of repentance. Ang pagsisisi ay hindi pinagpapaliban. There must be a time, there must be urgency in our repentance. The time to turn, to repent, and to come to Christ is now. Hindi sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, o sa susunod na taon. Because we cannot
We don't know what's going in the future. Yung security mo ngayong araw na ito o itong panahong ito, yung material security na yan, hindi yan panghabang buhay. Sasabihin mo secure ka, kung mangyari nga, kung pahintulutan nga ng Diyos ang big one, na tinataya na 30 to 45,000 Pilipinos ang tinataya, ang ini-estimate na masasawi. What if kung isa ka sa statistikang yan at hindi ka pa nagsisisi ng iyong kasalanan? When your time is up, will you see the light? Do you have the hope that Christ had redeemed you? Pillbox keep telling us, prepare for the big one in NCR. But I tell you, let me ask you, are you prepared spiritually? Are you sure that your sins have been forgiven in Christ? That in case that you will be one of those statistics, you will reign in Christ in heaven? O kaibigan, huwag mong ipagpaliban the urgency of repentance. Huwag mong ipagpaliban the urgency of putting your faith in Christ. Now is the opportune time. There is no ladder in heaven but the cross of Christ. Therefore, repent of your sin and believe in the saving work of Christ and be saved. And I would like to end with the verse of Revelations chapter 22. Turn your Bibles in Revelations chapter 22. Verse 12 to verse 13. (22, 12, 13 of Revelation). Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa pagbalik ni Kristo, that's it. Wala nang 7 years of tribulation. That's it. That's the final countdown. The question is, are you prepared for His coming? Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, tunay nga po na ang aming seguridad, our security rests and lies only on the saving work of Christ. Manghina man ang aming pisikal na katawan, masira man ang aming katawang panlupa, bunsod ng aksidente, ng sakuna, o ng karamdaman, o kahit ng paggunaw ng mundong ito, o ng lindol na darating na maaaring mapinsala kami at ang aming mahal sa buhay. Kung ito inyong papahintulutan, hindi ka nagkulang, O Diyos, na kami balaan, na kami magprepara, and that is the urgency of repentance. May your word and the Spirit draw us near to the cross that we may be saved. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan to reflect sa ating narinig. Indeed, ang katotohanan ng gospel ay napakahalaga. Kahit paulit-ulit na natin itong naririnig sa mga kabataan, paulit-ulit nyo na itong naririnig, ang call of the gospel sa aming mga bisita. Pero the question is, until when will you decide? Kailan? Who can predict? Who
Who can predict the end of life? Who can predict the return of Christ? No one. Only ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mabuti na tayo ay lumapit ngayon. This is not a call of salvation na parang pinipilit kayo, but rather, this is a call of care, of concern, and of love from the Lord Himself. Kaya as we close sa ating pagsamba, aawitin natin ang himnong ito. Living for Jesus. Are we living for Jesus? Sa aming mga mananampalataya, lahat tayo dito, tayo ba ay namumuhay na may allegiance sa ating Panginoon? Nawa tayo nagpapatuloy. Ganon din sa aming mga bisita, sa ating mga kabataan na wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Now is the time to reflect and to believe, to have faith in Christ alone. Tayo po lahat ay tumayo at awitin natin ang ating response hymn, Living for Jesus. Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe none other Master, my heart shall be Thy throne, my life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. As love constrains me to answer His call, follow His leading and give Him my all.
do redeem, bringing the weary to find rest in Him. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement this give Thyself for me. I know no other Master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo Jesus na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay upang sa kaligtasan, sa katubusan ng ating mga kasalanan. At sa banal na Espiritu, siya maglalapat ng mga katotohanan ng ating mga narinig at natutunan sa umagang ito, ngayon at sa muli nating pagtitipon. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali sa ating mga announcement. Again, pagbati sa ating